Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Okay mga ka-KP, diretso na agad tayo rito. Medyo nag-overtime si President. So kami ho'y nagbibigay ho sa inyo ng parang itong enough time. Diretso tayo sa mga issues ngayon. Lex, pag-usapan natin kanina. No? Naawa ho kay Gina Lopez. Yun, oh. Sa DNR na medyo parang inano nila bukas uli. Sinuspindi muna. Sinuspindi muna yung confirmation dito sa appointment ni Environment Secretary Gina Lopez. Pero yung kay Foreign Affairs Secretary Jun Yasay, talagang reject na paring Ben. So ibig sabihin nun, hindi mo na pwedeng i-reappoint siya. Exactly. Yun. Yun po ang batas doon. Dahil kapag ayaw na CA, ayaw ko sa'yo. Kaya huwag ka na magpakita dito. Pero dito, bakit na yung medyo... kay Gina tayo. Kay Gina. Oh. Kay Gina tayo. Ako'y dinadiretso ko na. No? Parang nakita ko yung talagang pagpaliwanag kanina Yes, Secretary Gina Lopez. She did try her best. Pero para sa akin, hindi kontento yung mga humarap doon na namamaga mga mukha, nagtatalsikan ng mga laway. Ayaw na kung ano. Ano ba may mga vested interest ba yung mga nandun? Ang daming oppositor eh. Kaya nga. Biglang nagsusulputan ang mga oppositor laban ho dito kay Secretary Gina Lopez. Hindi ko na alam kung anong pinagmumula na kanilang mga pinagtututulan dito kay Secretary Lopez. Nakita nyo naman po sa paglahad na kanya pong gustong programa dito sa Environment Department, para maayos ang ating pong kalikasan. Ayaw ba ninyo yun? Itong ang aling ito, noon pa man, hindi pa ho siya Secretary ng Department of Environment and Natural Resources, nagsimula na ho siya bilang isa pong pribadong sektor. Meron na ho siyang nagawa. Tapos ngayon gusto niyang tumulong sa gobyerno, hinihindian ninyo. Napansin ko kanina yung Lex, meron pang iba, competency, tinitingnan nila, sinusukat nilang kaalaman. Sabi naman ito sa Secretary Gina Lopez,
Yeah. Meron naman ako mga tao pinagkakatiwalaan pagdating sa mga bagay na mga specific na gusto niya. Mahalaga rito yung sinasabing, yung gusto niya sabihin, the passion and the dedication, kung ano yung tama, dapat Yes. ipatupad. Oo. Kaya lang kung dito ako, tinatanong ko sa'yo, may mga vested interest ba kanina? Naaamoy mo ba? Naku. Nalalasahan mo ba? Nakikita mo ba mga kulay nila? Marami yan, Ben. Marami yan. Wag na ho tayo magbanggit. Pero marami ho, ilan po sa mga mambabatas ho dyan, sinabi ho nila na nag-divest na daw ho sila sa kanila pong kumpanya sa minahan. Oh, Wag nyo naman ho kami lukuhin ho. talaga? Madali ho sabihin na nag-divest kayo, Oh. pero kayo pa rin ho may-ari ho. Papel lang ho yun. Papel lang yun. Oh. Dinadivest ko ang negosyo ko sa minahan, sa kapatid ko, sa kamag-anak ko. So wala nang pangalan mo doon. Pero parte pa rin ho kayo doon sa share na yun. Ay, Pwede sa nako. inyo, mga congressmen, mga senator, kung sino man kayo, na meron pa kayong involved ho dyan sa mining, mag-inhibit kayo sa CA. Pagbigyan ninyo. Kaya mga kakipi, dito na. Mga kakipi, magpadala ko kayo ng inyong pong mga salubin dito sa topic nito. Ako po naawa ko kay Secretary Gina Lopez. Pwede kong sabihin kay Secretary Gina, wag na ho kayo mag-explain. Natanggap na ho namin ang mensahe ninyo para gusto nyong baguhin, linisin ang ating pong environment. Pero marami hong bingi at bulag sa nakikita ho natin sa kapaligiran natin. Mag-resign na lang ho kayo. Huwag na ho ninyong tanggapin. Alam mo, Lex, tamang sinabi mo kanina, Diba? isang bagay lang yan, may vested interest. May kulay na salapi sa likod ng sinasabing pinangangalagaan ng interest for the love of the country, but behind that, nakikita mo naman ang mga hugis na mukha, ang tabas ng kanilang mga baba, at ang mga ngiwi ng kanilang mga bibig, at yung mga amoy at kulay ng mga putok sa buho. Diretso na ho ako. Bahala na kung sinong tamaan sa inyo. Anyway, shift tayo to second topic, mabilis ang Lex. Dance instructor ng kapatid ni President Digong na si Ruben Baguio na pinatay raw ni SPO3 Las Cañas lumutang. Buhay Hindi pala. naman, buhay naman. Buhay pala. Buwelta naman itong si Senator Sonny Trillanes. Wala naman daw silang sinasabing pangalan. Walang pinangalanan. Wala daw. Yun. So, ibig niyo sabihin, huwag niyong kakantihin yung aking alaga na si Las Cañas. Mga ka-KP, anong sa inyo? Ayun, magpadala ho ha ng inyo po mga saloobin. Dalawang topic ko natin. Una, yung kay Secretary Gina Lopez na ayaw pa rin po siyang ikumpirma sa kanya pong appointment. At yung pangalawa, ito pong tungkol po dito sa dance instructor na buhay pala. Okay. Miyerkules 8 ng Marso 2017. Magandang gabi, Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan. Balitan at investigahan, umpisa na! Palos man umiwas sa batas, ang pagtatago ay may wakas. Ang turobong utak ng rentangay scam, huwag na sanang pakawalan. Alamin sa Kilos Pronto. Dahil sa masangsang na amoy, bangkay na isang babae nadiskubre. Naagnas sa katawan ng biktima, tumambad sa mga tanod na rumisponde. Gumawa ng krimen isang demonyo. Kailangan itong makalaboso. Alamin sa Kilos Pronto. Salot sa pasada, mahina ng kita, butas pambulsa. Ang kalsadang ito perwisyo sa mga motorista, lalo na sa mga tricycle driver. Nasa boundary lamang umaasa. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, mga ka-KP, dito sa Kilos Pronto, marami ho tayong mga walk-in complaints po na dumudulugo dito sa ating pong himpilan tungkol po sa mga problema nila sa paggawa o sa labor problems. At madalas marami po sa ating pong tipikal na mga manggagawang Pilipino ang hindi alam ang proseso ho kapag gusto nilang ireklamo o magreklamo sa kanila pong mga amo, kanila pong mga employer. Lalo na kapag ang kanila pong mga pinag-iinitan pong mga employer, ang kanila pong gusto pong isumbong sa Department of Labor. Pero may paraan ho. Paano po ito? Panurin ho natin. Ang Department of Labor and Employment o DOLE, ahensya ng gobyerno na may saklaw sa karapatan ng bawat manggagawang Pilipino. Isa sa kanilang mga programa, ang Single Entry Approach o SENA. Dito nakasaad na lahat ng mga kasong may kaugnayan sa employer-employee relationship, paglabag sa labor standard at unfair labor practices, isinasampa sa National Labor Relations Commission o NLRC.
Ito ay isang programa ng Department of Labor and Employment na ang intensyon ay dumaan na lang muna doon sa proseso ng pagpapamagitan o conciliation mediation ang isang reklamo bago itong maging isang totoong kaso. Pero hindi lang mga empleyado ang pwedeng magreklamo sa NLRC. Maging ang mga may-ari ng kumpanya, pwede rin formal na magsampa ng reklamo sa tumatayong Korte ng Labor and Employment. Kung minsan ho kasi may mga worker na bigla na lang nawala. No, hindi na sila pumapasok. So, yung ganon, gusto ng naidaan dito sa proseso ng gobyerno ng NLRC, halimbawa, no, para pag-usapan, baka na interesado pa ba siyang magtrabaho o hindi na. 30 working days ang binibigay ng panahon ng NLRC sa nagrereklamo at inirereklamo para magkasundo. Ang mga prosesong pagdadaanan, pre-interview ng desk officer, pag-schedule ng conference at mediation process na gagawin ito ng mediator-conciliator. Kapag hindi naman nagkasundo ang dalawang panig, bibigyan ng referral ng conciliator, mediator, ang nagrereklamo para compulsory arbitration ng labor arbiter. Yan po yung kagandahan nitong unang proseso. Kahit sa filing, wala akong kailangang bayaran. Hanggang sa matapos magkaroon sila ng settlement, walang dapat bayaran. Kung meron ho na conciliator, mediator na nag-handle na bayaran, ipaalam po nila sa amin kaagad. Pero ayon sa NLRC, hindi dapat magpabaya ang isang nagsampa ng kaso. 3 taon ang prescriptive period ng NLRC sa mga kaso patungkol sa money claims at 4 na taon naman sa illegal dismissal. Ayun, at least Malinaw. makabisado na ho ninyo ang paraan dyan po sa Labor Department. Pero may mga ilan tayo mga kababayan na ang tawag nito, hindi ho sila ang tawag niya na gusto nila mabilis action. Mabilis. Kaya sa kilos pronto sila pupunta. Okay. Dito ho, kilos pronto action talaga at nabibingag agad ng solusyon kanilang problema ho kapag ang reklamo nila yung mga employer. Oo, pero itong linawin na natin, Lex, mabilisan ang action ho namin pagdating sa mga reklamo, pagdating sa mga labor, at saka yung relationship between employee and employer. Yun. Kung gusto nyo talaga yung proseso na mabilisan, sa amin ho, pero yung talagang sinabing in detail, mas mahalaga hong malaman ninyo talaga yung kumbaga step by step kung paano kayo magpa-file ng complaint. At yun ho'y sa pamamagitan ho ng Labor Department na nakikipagtulungan din tayo, Lex. Yung NLRC kasi, Ben, isa rin pong paraan po yan para malimitahan yung mga welga-welga. Wala na yata mga welga-welga ngayon eh. Dahil nga dito sa programa nga ng Department of Labor. At least, namimediate kagad nila. Ano bang problema ninyo? Yung CBA, hindi ba naayos? Kulang ba sweldo nyo? Taasan ang sweldo. At least na pag-uusapan doon na hindi humahantong sa welga. Di ba, boss? Tama? Oo, yun. Mukhang welga atang alam nito eh. Okay, dito naman tayo, Lex. Usapan Dorobo pagdating sa mga sindikato. Alam nyo, mga ka-KP, inilantad ho namin yung series ho ng sinasabing car investment scam. Nag-umpisa ho kami doon sa sinasabing, ito ho, nag-evolve yung modus, from rent pangay to car investment scam. Series 5 na ho to. Well, sundan nyo lang ho, kasi exclusive ho sa amin to. Ala ho sa ibang mga network na kasabay ho namin sa oras na to, sa prime time, sa buwatan ho ng mga ahente at Dorobo. Nasa likod ng panloloko dito sa sinasabing car investment scam modus. Ito ho, pakinggan nyo sa sinasabi ng otoridad, pero yung full version ho nito, sa bitag ho to, sa bitag portion ho ng sinasabing Kilos Fronto. Watch this. Bago at mga mamahaling sasakyan, yan ang sunod-sunod na sinurrender sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cavite at PNP Highway Patrol Group Region 4A, Pebrero ng kasulukuyang taon. Ang naturang mga sasakyan, sangkot sa malawakang car investment scam. At ang itinuturong utak at nasa likod nito, kinilala si Rafaela Anunciacion na tuluyan ng bumagsak sa mga kamay ng mga otoridad. Ngunit paano nga kayang mula Bulacan at National Capital Region o NCR, nadala ni Rafaela ang mga sasakyan ito sa Cavite at Laguna? Ayon sa supervising agent at hepe ng NBI Cavite na si Enrique Cabero Jr., gumamit si Rafaela ng mga ahenteng kukumbinsi sa mga car owners mula sa nasabing mga reyon. Yung car investment scam na to nag-umpisa sa Region 3. Yung mga agents ni Taikikus Nambio and Rafaela Anunciacion ay
naghahanap ng mga mabibiktima ng mga car owners or would-be borrowers na entice nila na yung mga sasakyan ipapasok sa rent a car. At ang oras na makuha nila ang mga sasakyan, binyahin nila ito papuntang Region 4A. Pag nakuha na nila yung mga sasakyan na ito, from Region 3, ibabagsak naman nila ito sa Region 4. Maghahanap, through their agents, maghahanap naman sila ng mga investor dito for a, let's say, 200,000, kikita ka ng mga 10,000, and then for 400,000, kikita ka ng 20,000. Sino nga ba naman ang makakatanggi sa alok nito? May kotse ka na, may buwanang kita ka pa. Iyan ang nangyari sa isa sa mga car investors mula sa Cavite. Sa pagsasalaysay ni Janet, hindi niya tunay na pangalan. Sa una raw ay naging maayos naman ang pagbibigay ng interes. Basically, yung salitang tiwala, kaya kami kumuha. And then, noong nag-agree si nanay na kumuha sa kanya ng Vios at bibigyan namin siya ng 200,000, dinala sa amin ng Vios na sasakyan kasama si Anastasia, kapatid ni Anastasia Montes, kapatid siya ni Rafaela Anunciacion. At katulad ng ibang nabiktima, abay no-show na rin ang mga kausap nilang ahente. Medyo natakot na kami kasi bakit nang huhuli? Carnap daw yung mga sasakyan. Sabi namin, paano magiging carnap yun? May authorization kami to use. Until nung nangyari na yon, tinawagan namin yung agent, text kami ng text, hindi na maayos kausap. Nag-aalala rin ang mga car investors na katulad ni Janet dahil sa isa-isa na ring inire-release ang mga sasakyan sa mga lehitimong nagmamay-ari nito. Bakit ang side ng investors hindi ikino-consider? Ngayon pa nga lang may nag-interview sa side ng investors. Maayos naming nakuha ang sasakyan. May authorization kami. Bakit kami walang nag-aasikaso? Ngunit, paliwanag ng NBI Cavite, Pinagsasubmit ang mga may-ari ng mga sasakyan, ng mga dokumento, affidavit o kinukunan ng statement tungkol sa paano sila nakapasok sa gantong rent-a-car scheme. Tapos, meron din silang undertaking na pinipilapan dito. Yung mga dokumento na nag-prove na sila ang may-ari ng mga sasakyan na ito. sa pagkakaresto kay Rafaela, unti-unting nagkakaroon ng pag-asa mga nabiktima ng grupo niya. Nanawagan din ang mga otoridad sa iba pang naloko na mga kawatan, lumantad at maghain ng kaso laban sa mga durobo. Okay, Lex, linawin natin itong mga modus na subaybayan nyo ho, tutukan nyo ho to, kasi kung hindi nyo ho makuha yung estilo ng modus, meron ho talagang middleman ho rito. Itong middleman na to, inuudyok yung sinasabing financier sa bangko, nakakuha ho ng mga ilang sasakyan. Pero bago kunin yung sasakyan na yun, meron na ho talagang pagpapasahan sa ibaba. Ito yung sinasabing sa downline na babayaran ng interest at the same time may sasakyan ka pa. Sooner or later, nagigiba yung sinasabing setup. Lex. Parang networking yes. Ngayon, ang nagre-reklamo ngayon, itong mga nag-invest na mga ikalang principal, ikalang parang yung kanilang kikitain. At ngayon, pwede magreklamo yung original na may-ari. Kaya yung sinasabing undertaking. Kaya dito, parang nakikita mo, yung tinatamaan, yung kumbaga, may sasakyan ka na, tapos interest lang ang babayaran mo, kasi yun talagang, sila yung talagang nagpopondo. Kaya lang, sinong original na may-ari? Yung nasa itaas. Yung inaaprubahan ng bangko, nakakuha ng 6. So, nag-evolve na ho to. Sakaling may lumapit sa inyo, eto Lex, na ganitong klaseng setup na napanood nyo sa Kilos Pronto. Mga otoridad na ho mismo nagpapaliwanag. Serious yung ginawa ho namin sa Kilos Pronto. Dahan-dahan ho, hindi ho namin binubuga kasi kung hindi, parang balita ang dating, mawawala agad. So, ginagawa natin, we have to go through this para maintindihan. step by step. Abangan nyo ho yung full episode ho nito na talagang, ito yung sinasabing full episode kung paano yung mga biktima, paano umpisa. Ginawa na ho namin series yan, pero yan ho, malapit na. Pagdating ko ng Sabado sa Bita ko, we will let you know yung full episode na yan. Pero masaklap nga dito, Ben, yung pong suspect na sinasabi na si Rafaela Anunciacion,
nakapag-post na ho ng bail. yan. 40,000 pesos. Ito pa Yan. naman ho sana ang hustisyang gusto makamit po ng mga biktima ho dito. Pero sabi ho nitong Rafael Anunciacion, sa kanya pong panayam, sabi ho niya, siya rin daw ho ay biktima. Yes. At ang sinisisi daw ho niya, yung kanya pong mga ahente. Yun. Yun na, pasahan na sila. Nagpapasahan na sila. Pero, wag ho kayo mag-alala yung mga nabiktima ho nitong si Rafaela, bagamat siya po ay nakapag-bail, siya po ay may lookout order, bulletin, so ibig sabihin po niyan, hindi po siya makakalabas sa bansa. Yun. At pwede pa ninyo ituloy ang kaso pong large-scale estafa laban sa kanya. Okay. O, dito tayo, Ben. Ito pong mga personal natin pong mga sinilip na problema, dyan po sa kalsada o sa Caloocan, perwisyo raw sa mga motorista, mga sasakyan nila, nasisira raw dahil po sa lubak-lubak na kalsada. Panuorin po natin ito. Sa kaba ng Navarro Street sa Barangay 177, Zone 15, Caloocan City. Panayad ang daloy ng trapiko. Maliban sa bahaging ito. Maingat na binabaybay ng mga motorista ang kaling ito dahil sa malalaking uka o buta sa kalsada. Nabutan pa ng Kilos Pronto Team ang isang tricycle driver na abala sa pagkukumpani ng kanyang tricycle. Ayon kay Ronel Kaidik, madalas daw na nasisira ang mga tricycle nila dahil sa kalsadang ito. Kaya bahala talaga sa amin yan. Yung mga piyesa ng mga namin hindi tumatagal. Nasisira yung mga bearing namin halos wala pang isang buwan. Matapos daw kasing ayusin ang kabilang bahagi ng kalsadang ito, pinabayaan raw ito. Kaya naman, panawagan nila. Dapat talaga maayos na sir kasi kawawa rin yung mga kasama namin eh. Yung tricycle, lalo lang. Okay, napaka-simple hong problema ho dyan, yung kalye na yan sa Caloocan City. Kaya tawagin ho natin ang pansin ang Engineering Office ho ng Caloocan City Government. Walang iba kundi si Architect Numer Bater. Architect, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po, Sir Ben, Sir Alex. Apo, Architect, anong pwede ho nating masolusyonan po dito? Napaka-simple lang hong problema. Medyo baka pwede ho nating patagin ho yan para hindi na ho medyo nagkakaroon po ng problema ng ating pong mga motorista ho dyan. Sige po, papupuntahan po kaagad natin yan sa mga engineer natin para mapagawa po natin ng paraan na mapaayos po. Oo, baka alam mo... Kung kailangan na pong gawing project yan, kung kailangan pong gawing project, may recommend rin po natin sa ating mayor na masama po sa priority natin. Oo, baka siguro, dahil kapraso lang naman ho yan, no? Hindi naman siguro aabot na isang metro ho yan. Baka si Mayor Malapitan, kayang-kaya na ho niya itong akuin para matapos na yung problema natin mga kababayan dyan, sir. Opo, gagawin po natin kagad ng paraan. Okay. Hahawakan ho namin ang inyo pong pangako, sir. At babalikan ho namin yan para ma-check kung talagang may aksyon na ginawa ho ang city government po ng Caloocan. Thank you, sir, Architect. Thank you po. Maraming salamat din po. Si Architect Numer Bater ho dyan ng City Engineers Office po ng Caloocan. Okay. Diretso na tayo, Lex, ano? Ito yung sinasabi ho na dance instructor ng kapatid ni President Duterte na si Ruben Baguio. Pinatay raw ni SPO3 Las Cañas, pero lumutang naman. Hindi naman daw pala patay ito. Ang buwelta naman itong si Trillanes, defensive naman. Ala naman daw silang sinasabing pangalan. Mga komento, ito na, basahin natin, Lex. Si Gigi Trevino, ayusin mo yung trabaho mo, Trillanes, o mag-resign ka na. Si Jeffrey Fango, daming alam ni Trillanes. Puro kwento lang naman. Alang katotohanan, dapat yan, matukhang din. Okay, so magpadala pa ho kayo na inyo pong mga salubin. Babasahin po natin yan mamaya. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Alam mo, Ben, bakit kaya maraming mga tigas ulo sa kalsada? Kultura natin. Kultura. Dahil siguro mainit ang ulo, sa traffic, hindi na susolusyonan. Meron namang ginagawa ang ating gobyerno. Pero bakit marami pa rin pong hindi sumusunod? Kahit pa nga nasa harap na nila mismo yung mga tagapagpatupad ng batas, yung mga enforcer. May butas nga ba ang batas? Panoorin po natin ang eksena ng aming pong naaktuhan. No parking, bawal tumawid, at no loading and unloading.
Ilan lamang yan sa mga naipalabas na rito sa Kilos Pronto. Ngunit ang mga pasaway kapag gawain talaga o ulit-ulitin pa rin. Sa kabaan ng Quirino Highway sa Novaliches, Quezon City, naaktuhan ng KP team ang mga jeepney na lantaran sa paglabag sa batas lansangan. Ang laki na nga ng karatulang bawal magbaba at magsakay ng pasahero rito. Abay sige pa rin ang mga kolokoy. Nahagip din ng kamera ang isang QC traffic enforcer na on duty. Ngunit sa halip na sitahin, si Bossing mukhang walang nakita. Kaya naman pala, namimihasa ang mga mamang tsuper natin. Kasing ating enforcer, bulag at pipi sa mga pangyari. Mga sir naman, kayo ang inatasang magpatupad ng batas. Kung nakikita nyo na ang paglabag, abay sitahin nyo na para hindi na umulit pa. Okay, Lex, pag-usapan natin. Sabi ko natin kanina, at kultura. Although kasama sa kultura, pero disiplina, napakalaking bagay talaga. Kultura dahil ginagaya-gaya na rin ng iba. Eh, natatandaan mo, Lex. Halimbawa, for example noon, ikaw pag pumasok ka sa Subic, parang may Yun. disiplina sila roon. Tama. Di ba? May sariling Sumusunod ka. sumusunod. Pero dito kasi, parang doon mo rin nakikita, sometimes sa isang lokal na pamahalaan, makikita mo rin kaayusan doon sa mga namumuno at nagpapatupad. Yeah. Kaya kung mahina yun, nagiging pasaway. Nagkakaroon ng sinasabing maraming keengkoy. Dito naman sa atin, sa Metro Manila, kapag nakita mo, isa, lumabag sa batas, sasabihin mo, siya lumabag eh. Ako rin, susunod na rin ako. Ganun tayo mga Pilipino eh. Kailan natin mababago ang ano. Pero dapat to, yung ating po mga nasa gobyerno, tulad po yung sa Quezon City Government, ito po yung napanood natin, Caloocan ba to? QC. Quezon City. Dapat yung namamahala po sa traffic enforcers, nasa harapan ho ninyo ang lumalabag sa batas, hindi pa ho ninyo hinuhuli. Baka siguro may may lagay. Kaya pikit mata, wala akong narinig. Kayo talaga. Ayusin na ninyo yan. Okay, dito tayo, Ben, sa ating pong Kilos Pronto Crime Desk. Pasintabi ho sa mga kumakain ngayon, medyo masailan po ang video na inyo pong mapapanood. Patay po na matagpuan pong isang babae sa kanya pong sariling kondo. Nito lamang po nakarang buwan po ng Pebrero. Biktima, hindi ho sinaksak, hindi ho hinalay, pero namatay po siya. Panoorin natin. Nagising ang mga taong nangungupahan sa Numancia Residences Condominium sa Binondo, Maynila nang mangamoy daga ang gusali. Tanghaling tapat noong 27 na Pebrero ngayong taon, nagmula ang mabahong amoy sa ika-4 na palapag ng Unit 4M ng kondo. Nangangamoy na sa taas, doon sa room na yon. So inassume namin na may nangyari ng iba. Tumawag na kami ng mga pulis, inireport na namin. Pagdating ng pulis, tumawag sila ng SOCO. Pagbukas ng silid, tumambad sa mga barangay tanod ang nabubulok na bangkay ng 26 anyo sa si Cristiana Rivera alias Lovely. Nakahandusay ang biktima sa kama at marami siyang tinamong tama sa ulo't katawan. Sa pagproseso ng Manila Police District Homicide Section at Crime Laboratory sa bangkay, Yes sir, yes sir. It appears na bloated na rin siya at meron na mga dark pigmentation. Sa initial ocular inspection, makikita natin na yung pigmentation na yun dahil na rin sa matagal na rin siyang patay or sasabihin na natin doon sa mga injuries na inabot niya. lumalabas na binugbog ng todo si Lovely. Blunt trauma sa likod ng ulo o posibleng pagkabagok ang ikinamatay niya. Walang nakakita kung sino ang pumatay sa biktima. Pero ayon sa report ng barangay, dakong alas 12 ng hating gabi noong 25 ng Pebrero taong kasalukuyan, rumisponde mga tanod sa naturang kondo nang magreklamo mga kapitbahay dahil sa tindi raw ng sigawan at kalampag na naririnig nila mula sa room 4M. Tila raw may nagtatalo at nagbubugbugan.
Agad-agad, pinapunta ko na ang mga tanod ko. Pinaakyat ko doon sa may numansya. Nung pag-akyat ng mga tanod, tahimik na. Around 12 o'clock. Bumaba na yung tanod ko kasi matahimik na eh. Hindi na nila inakala na kung anong nangyayari sa loob. Kasi ang nireport lang ingay na nag-aaway. Abangan bukas sa Kilos Pronto, mga tagpong nasa pool ng CCTV bago matagpo ang patay si Lovely sa loob ng inuupahang condo unit at ang pagkakakinanlan ng suspect sa video. Eksklusibong nakala po ng Crime Desk Team at ilalantad yan sa publiko. Yung lalaki na hagip din dun sa CCTV, tambay pa siya dun sa may CSF. Parang kung titignan mo, parang naguguluhan siya, nag-iisip kung anong gagawin. So, may pakinabang ho talaga ang CCTV kapag meron ho nagmamando doon sa CCTV. Tama. Pero kapag walang tao nagbabantay ho Ay, doon, nako. after the fact na lang ho tayo. Pero ito, napansin ho, abangan ho niyan bukas kung sino po itong suspect. Para sa akin, Lex, kunting mensahe lang to. Pag kayo huy may boyfriend or sabihin natin, Live-in. mister, Oo. live-in. Live-in. Pag butangero ho yung lalaki, Nako. sinyalis na ho yan. Yeah. Huwag nyo na hong patagalin pa kasi sana may batas talaga yung mga butangerong mister o butangerong boyfriend dapat binubugbog din yan. Tulad nung kanina, parang balisa yung suspect kanina. So, ito'y advice lang ho sa inyo. Lalo-lalo na yung mga babaeng pag binugbog sasabihin, kasi mahal ako. Yun, Tapos no. aamu-amuhin, tapos Ayaw. nagbabalikan. Ito ho, pinag-uusapan natin, Lex. Yes. Sana makatulong ho kami. Hindi lang ho para dun sa crime. Ano ba ang dahilan? Anong pinagkaugatan nitong sinasabing krimen? Crime of passion. Yeah. Eh, pag ang boyfriend ninyo sasabihin, kaya kita binugbog doon sa selos, kasalanan mo kasi. Yun ang mga bukadera ng mga sabing mga butangero na making excuses para hindi sila iwanan ng kanilang mga girlfriend o asawa. Alam mo, Ben, tama yung advice ha. Ako rin, advice ko rin po sa mga kapapasok pa lamang po sa relasyon. Ito po yung mga babae dyan na medyo hindi pa nila kilala masyado ang kanilang partner. Medyo pa lang sila, nagsisimula pa lamang sila. Subukan yung kantian. Yung kanti-kanti. Kakantahin mo. Pag kinanti mo yung lalaki at napikon at gumano ng kamao, iwanan mo na yun. Nakita mo Pero na joke lang yun Joke lang yun na kinanti mo lang siya na, pero pinipikon mo lang siya. Kapag nagalit yun, naku po, mag-isip-isip ka na, babae. International Women's Day pa naman ngayon. Tama. Kaya, mga babae, huwag kayong magpaapi. No, Huwag kayong magpabugbog. Pag nakita nyo na may senyales na nambubugbog ang inyong karelasyon, sabi mo sa kanya, bye-bye. Ako kasi, Lex, wag na ako makita na nagbubugbugan kay mister ka, kay boyfriend ka, at nakita ko binubugbog mo kung sino kasama mo, may tama kayo sa akin. Tagaan nyo sa bato. Alam mo yung mga lalaki ng bubugbog? Ano? Mga bading yun Ganun ba? Sigurado ka ba? Hindi naman. Half lang. Half lang. May konting problema. May konting problema. Malagay ko siguro na sila'y bata, nabugbog Hindi din. naman lahat hindi ko naman nilalahat. Pasensya po, baka magalit sa akin yung LGBT. Pasensya po. May mga bagay na kung minsan, Lex, parang nakikita natin. Kung sakali hong inyong boyfriend or inyong kinakasama, nakita nyo na siya ay talagang physically abused nung bata pa, verbally abused, nagmamanifest ho yan eh. Yeah. Makikita nyo sa pagsasama pa lang eh. Mali yung term ko pala. Duwag pala ang term. Yun! Hindi po. Sorry po sa LGBT. Hindi astig. Yun. Eh, Duwag. Yung mga astig, kinakatalo mo, yung mga kapwa mga brusko. Yun. Pag ang babae, minamahal, Lex. Tama. Okay, dito naman tayo, mga totoong storya to, ha? Kanina, nagbigay na ho kami ng advice. Ito ho yung mga totoong storya ng mga tao. Again, hindi ho natin, hindi ho sila binayaran. Sila ho'y kusa nagsasalita. Nakaranas na ho ba kayo nang nahihilo kayo, tapos nalalabo inyong paningin? Dan di makatulog na maayos. Para upos yung kanyang katawan, mabigat. Ay, nako. Tapos ito ho'y, uminom lang ho siya ng supplement. Again, hindi ho to gamot. Ay, nag-normalize ho lahat. Patingin ho kayo sa inyong doktor para makasiguro. Panoorin. Nalaman ko lang po na may diabetes ako nung ako'y nahihilo at nalalabo ng aking mata.
Yun nga, pag nahihilo nga ako, hindi ko nga nagagawa ng maayos yung trabaho ko. Nalaman ko yung King Cerbal sa aking kumpare. Malaki po ang pagbabago kasi nung una ko palang inom, ang gandang gising ko ng umaga. Unti-unti yung paningin ko lumilinaw. Pati yung BP ko nagno-normal. Nagbabawas yung taas ng blood sugar ko hanggang sa 120 na gano'n. Hanggang sa bumababa. Malaking pagbabago. Ngayon, okay na po. Okay, nagbabalik ang Kilos Pronto. Sala ng mga balita muna tayo rito. Ano? Okay, at medyo ano yung lumalabas sa screen? Ano yun? Anyway. Huwag nyo na pakialam. Okay, sige. Diretso tayo. Lex, sinilip ko rin. Ano kaya yun? Kanina, again, inuulit ko, ano? Medyo concerned lang ako dun sa mga oppositors. Ano bang nakita mo kanina? Salain muna natin. Dahil kanina, meron hong, I'm sure napanood din ninyo kanina, meron po ibang telebisyon na nagpalabas at pinakinggan rin natin sa radyo, na meron po mga oppositor ho doon na kinukontra ho itong appointment ho ni Secretary Lopez. At ang binabanggit nung isa doon, tungkol daw ho sa hindi daw ho pinapakialaman ni Secretary yun daw hong makina na ginagamit para ho tukuyin kung anong kalidad po ng hangin natin. Ibig sabihin, matagal na daw nilang sinabi na, oy, pakitingnan ho yan, hindi daw pinapansin ni Secretary Lopez. Ngayon, nung naungkat, nalaman pala na kakilala pala niya supplier ng ano. So, ibig sabihin, may interest pala yung oppositor doon po sa pagbibigay ho ng information kung anong kalidad ng hangin ho natin. So, mabuti na lamang, in fairness ho doon sa ilang mga senador, tumulong naman in defense para dito kay Secretary Lopez. Yun ang gusto ko. Sana ho, yung mga oppositor ho dyan, magdala kayo ng mga bala ho ninyo, merong talagang mali, tapos titirahin ninyo yung competency ng isang tao. Hindi nyo matatawaran nyo si Secretary Lopez dahil nung pribadong sektor pa ho yan, nagawa na ho niya, napaganda ho niya ang ilog natin. Ibig sabihin, meron po siyang competence. Para sa akin, ito mga oppositors na tomorrow, malalaman uli natin, makikita natin mga tabas na mga mukha ninyo at mga kulay ninyo, amoy ninyo. At malalaman din yan sa mga estilo ng inyong pananalita. Simple lang, Lex. Ako, naawa ko. At para sa akin, itong tanong sa palagay niyo ba, KP, dapat bang aprobahan ng CIA ng appointment ni Gina Lopez bilang Secretary of DNR? Ito, sabi ni Ana Villanueva, malamang binayaran yung ilan sa kanila kaya ayaw i-confirm ang appointment ni Idol Secretary Gina Lopez. Si Romeo Madingin. Okay? Approve! Wasak na mga bundok. Yun. Ito naman si Boy, dapat lang ikumpirma na nila si Ma'am Gina Lopez ay karapat-dapat bilang Secretary of DNR kasi kung hindi nila i-confirm yan, kami na ang taong bayan magtatalaga kay Ma'am Gina Lopez. Talbog lahat silang mga putok sa buho na yan. Parang si Bitag yun eh. Si Morphon RFJ. Dapat lang naman! Talagang pabor sila kay Gina. Alam nyo, hindi na ho natin may babalik po mga bundok na sinalaula ho ng mga minero. Sus Maria. Kawawa. Ito, dito tayo, Ben. Meron pong dumulugo sa atin para isumbong sa atin dahil po kahapon. Ito po yung kahapon pala, no? So ano muna tayo? Update muna tayo. Naalala mo, Ben, na isunumbong sa atin yung kagabi, yung mabahong daanan po dyan sa may MRT station po. Oo, alam ko yun. Ito, Kilos Pronto pong inaksyonan na. Ayos. Bilis pa sa kidlat, mga ka-KP. Nilinis na ho ng Environmental Management Division ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang bahagi po ng kalsadang umaalingasaw daw sa baho. Binuhusan na ho ng tubig, winalis hanggang sa mabawasan ang amoy ng daanan. Kaya naman, ang mga pedestrian at commuters na dumadaan kahit papaano ay gumana rin po ang kanilang pong pakiramdam. Hindi na ho nagtatakip po ng ilong at bibigo nila. Anyway, Talaga yung lugar niya, saka hindi na siya
Mabaho na, katulad dati maalisan isang namapangke. Mabango na, maayos na. Mas komportable talaga pag hindi mapangke. Makagiging safe din sa kalusugan ng mga dumadaan dito. Pero pa isang kulang ho, MMDA. Hindi ho ninyo nalinis yung vandalism ho. Di ba kita? Ang pangit kasi tingnan. Pero okay na ho yun. MMDA, thank you so much. GM Team Orbos. Medyo, yan ay matapos natin. Ang bilis din naman nila. Mabilis naman Kahapon, talaga, the very same day yata ng the next, kinabukasan. Kinabukasan kaagad. Nakita agad. Pinakita sa atin linis nila. Kilos prontong action. Ayun. Pero request ho natin, baka meron pa mga lugar na medyo ganon, pati ganon. Puntahan ho ninyo, MMDA. Total, kayo naman po may kapasidad para maglinis ho. Thank you. Okay, diretso tayo sa pagtugon po sa ating pong reklamong personal po nilalapit dito sa Kilos Pronto. 20 ng Enero taong kasulukuyan, nang mahagi po ng bus company pong RBM ang food attendant na si Rose May Patagok. 26 anyos po siya. Sa ospital, agad nilapatan po na lunas ang mga tinamo po niyang injury sa mukha, tagiliran at braso. Nagkasundo raw itong si Rose at yung mismo hong bus company na RBM na maliban sa gasto sa pagpapagamot, sasagutin din daw po nila ang 29 days na hindi po niya pagpasok ho sa kanyang pong trabaho bilang food attendant, no? So ngayon, problema, mukhang hindi yata tinupad ang kanilang pangako. Rose, pakikwento sa amin, bakit hindi natupad? Ano bang usapan ninyo? Nakalista ba sa papel yun? Opo, nakalista po siya, sir. So, bali, nung sa hospital po, yung usapan namin is half yung bayaran. So nakiusap kasi yung driver, so, which is naawa din ako. Then kaya pumayag din ako. Then after nun, yung mga medicine, hindi po lahat. Na silang nagbigay ng Do parang ang nangyayari is, nakiusap sila, pero ang nangyayari is, ako yung naghahabol. So ngayon, ako naghahabol sa kanila, tapos nagagalit pa yung liaison officer nila. Ng RBM? Yes. Then after nung lumabas ako sa ospital, kasi nga ayoko naman yung mapatagal kasi malaki na yung bill. Ngayon, nagagalit siya, maraming sinasabi yung liaison officer. Nung nasa bahay na ako nag-stay kasi nga hindi ko pa kayang magtrabaho. So, nantay ko yung fit to work ng doktor. So ngayon, tinext ng liaison officer, kailan ba makukuha yung fit to work mo? Sa sobrang tagal. Hindi na yan mababayaran. Hindi na yan kayang bayaran ng driver. Ang haba naman ng bakasyon mo. Ba't ganun? So, nakaka-offend kasi nga, sila na nga yung naka-agrabyado sa'yo. Exactly po. Kasi hindi naman opisina yung akin na nakaupo lang ko. Kasi nga, yung... Gano'n ba extent ng damage sa injury mo? Yung dito, nabali ba yan? Hindi naman siya, sir, dito lang. Oo. As in, sobrang sakit pag inhale and exhale ko. So, sabi kasi ng doktor is namaga siya, kaya matatagalan. So, ang akin naman is, kung medyo nabubuhat kasi ako, nagtitraining ako sa amin. As pero, food attendant. oo. And kailangan kong magtitrain din sa mga bago namin. Pero kailangan ko din magbuhat kasi nga hindi ko pwedeng i-excuse yung self ko kasi trabaho ko yun eh. So hindi dapat sabihin ni liaison officer yun, ang haba ng bakasyon mo. Dapat nag-work ka na. Dahil inaantay mo rin kasi yung ng doktor kung kailan ka pwedeng fit to work na. Okay. Kung sinasabi mo 29 days kang nawala sa trabaho mo, mga magkano ang hinihingi mo sa kanila? Para danyos to di ba? Opo, sir. 700. 700? Hindi ko, opo. Thousand? Hindi. 700 pesos. Okay. Hindi ko na pinabayaran yung allowance ko kasi direct ako, regular ako sa amin. Training kasi, nagtitrainer ako kasi. So, yung allowance ko, yung tip ko, yung service charge ko, hindi ko pinaano sa kanila kasi naawa nga ako sa kanila. So ngayon, parang ako yung sinisisi nila. Ako yung may kasalanan sa lahat. Marami silang hindi sinusunod. Tapos nangyayari, sa akin bagsak yung kasalanan. Tapos naghahabol-habol ako sa kanila. Okay, Rose, magkano lahat? All in all, ang gusto mong makuha dito sa RBM bus? Ang akin kasi, sir, eto kasi yung braces ko, malaki yung gastos ng doktor. Hindi ko ang binigay sa akin is 1,000 lang. Si Doc lang kasi, nakay-Doc kasi lahat yung, kaya hindi ko pa nakuha. So ngayon, ang nangyayari, sir, kasi since lumapit na ako dito, ang gusto ko mangyari, babayaran nila lahat. Kasi nung nakiusap sila sa akin, discounted lang lahat, tapos binigay na ko sa kanila yon. Pero ngayon, marami akong naabala, kapatid ko, hindi nakatrabaho, natanggal na dahil wala naman nag-aalaga sa akin. Wala yung pamilya ko dito. So ngayon, natanggal dahil halos 1 week nag-aalaga sa akin kasi walang iba. Para madali nating ma-actionan yan, nasa linya si Ryan Salvador, ang Complaint Desk Officer ng LTFRB.
Sir Ryan, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi din po sa inyong Opo. sir, sa mga nakikinig po sa atin. Opo. Sir Ryan, I'm sure meron na ho kayong idea kung ito pong reklamo ni Rose May Patagok. Ito po yung hindi po sinunod, yung kasunduan po sa pagitan po niya, dahil siya po yung agrabyado ho dito, binangga ho siya ng bus ng RBM. Baka pwede ho niyong tawagin po itong operator po ng RBM at pati yung driver na kabunggo sa kanya. Oho. Napakinggan po natin ng ang kwento ni Ms. Rose Opo. regarding sa kanyang concern about the RBM bus. Opo. So, ang procedure po natin, sir, pwede natin ipatawag ang RBM bus para doon po sila sa aming opisina magkaroon ng settlement through hearing. Yes. At the same time, may present na po ni Ms. Rose yung summary ng kanyang expenses dun sa medication po niya, including yung kanyang Yes. including po yung kanyang Yung sa sweldo ho niya. hindi nakapasok sa kanyang trabaho. So yun po ay pwede pag-usapan niya sa hearing. Pero we will prepare, I suggest to prepare the requirements like the police report and the medical certificate and the estimation ng mga kanyang medication para pagdating sa aming opisina, may file po ng complaint at may escalate namin sa legal division para po Okay. set po kagad ng hearing. Opo. Sir Ryan, pwede ba ho kayo pong tumawag dito sa RBM? At kung nagmamatigas po ito at hindi po sumipot dyan po sa inyong opisina, pwede ba hong kayo na ho bahala sa kanila? Gawan nyo na po ng aksyon. Ipaliwanag po natin kay Ms. Rose na ang procedure po natin, tutulungan po natin sila magkaroon ng settlement ng RBM, mamamagitan po ang LTFRB regarding sa kanilang concern. At ang sinabi po, kapag hindi po nagpag-settle yung operator ng RBM, we impose penalties for the operator for the parties violation. Ryan? Resolve po natin yung consequences. Ryan, quickly lang, hindi na ho siguro parang magmamanikluhod ho yung complainant ho, no? Pati kayo sa LTFRB dahil sa ilalim niyo ho talaga itong mga bus na to. Alam naman ho natin may third party liability hong binabayaran, no? Dapat ang bawat bus may insurance ho eh. Hindi ho ba? Yes, sir. Sa bawat insurance na yan, hindi naman dapat kasi kung dadaan ho kayo sa sa mga bus company na yan, I'm sure sisingilin ng insurance, dini-discount nila ngayon itong nagrereklamo. Kaya para sa akin, total sir, makikialam na rin kayo, bakit hindi nyo harapin ito mga ito, tapos siguro from there, kausapin nyo ho, anong insurance company to para i-assign na diretso yung claim diretso sa sa complainant to, sa victim. Kasi yun lang ho kasi alam ko, nakikita ko ng modus dito ng mga potok sa buhong bus company na isa to, na ang gagawin yan, sinisingil ang insurance, pero yung bayad, parang inuunti-unti ang bayad, instead i-bayad diretso doon sa sinasabing claimant. We will do the procedures po para dun, sir. Yes, kasama ho yan doon sa sinasabing, hindi ba ho, sir, pag binigyan ng prangkisa, kaakibat yan, sinasabi, pati insurance and third-party liability. Alright. Sige, sir. Sa amin na requirements po namin. Okay. Asano namin, Sir Ryan, papuntahin na namin si Rose din, kasama yung KP team namin. Thank you, sir. Salamat po. Si Ryan Salvador po yan ng LTFRB. Linawin lang natin, Lex, yung kanyang, ito, parang nakikita ko, naaawa ko sa kanya. Yeah. Pero kung talagang makikutulong si Ryan Salvador, mas maganda siguro i-cover to ng KP. Talagang padalhan, pagkatapos makita, at pagkatapos questionin, kasi unang-una, show cause. Na may insurance kayo, kung wala kayo, ba't kayo nagbabiyahe? Yeah. Pero penalize agad yun. Huwag kang makikiusap doon sa mga kumag na yun. Nakakabwisit yung sinasabi nila sa iyo. Naawa ko sa iyo. Okay, sir. Actually, kahapon din nagsabi siya sa akin. Pero di bale, okay na kay Okay na. Ryan Salvador. Para ganun na lang gagawin. Papasamahan ka namin ng team namin. Samahan yan. Okay? Thank you, Rose. Diretso tayo, Lex. Kakaibang lunas itong nangyari ho rito sa isang Leonardo Garbo. Ito ay 84 anyos na ho siya. Alam niyo ba na stroke, high blood at blood sugar tumaas? Ay nang siya'y nasa Dubai pa. Eto ho, ano hong naranasan niyo ho? Gumamit lang ho siya ng King's Herbal. Again, hindi ho to gamot. Panoorin. Na-stroke siya dahil masyadong mataas ang sugar at saka blood pressure. Nandun pa siya sa Dubai, mataas na ang sugar niya. May pinuntahan kami. Pagdating namin sa bahay, masama na ang pakiramdam niya, tapos na-stroke na siya. That time, 400 yung sugar niya. Nung na-hospital na, hindi na siya nakapagsalita for already 7 years.
Nanonood kami ng TV tungkol sa Kings. Sabi ko, subukan namin. Bumabagsak gradually ang blood sugar niya. Hanggang umabot na lang siya ng mga 97. Every 3 months din yung lab test. But nung makita nung doktor niya na malinis ang creatinine, malinis ang kidney, pati blood pressure niya bumaba, hindi na siya nagpapalab test. Okay, nagbabalik po tayo mga ka-KP dito sa ating programang Kilos Pronto. Public service muna tayo ha. Isang ina ho ang nanawagan dito sa Kilos Pronto para ho sa nawawala ho niyang anak at apo. Dalawa ho to. Detalye ng panawagan, narito panuorin natin. Ang anak ko ay nawawala. Ang pangalan niya po ay si Rosette Bartolome. Ang apo ko po, ang pangalan niya po ay si Althea. Nawala siya kasi sinama siya nung kinakasama niya sa Osiris Hospital, nagpa-check up. Nagdididi pa po yan. Hindi namin alam kung nagugutuman ba yun o ano ba talaga yun. Nawala po yung anak ko nung 28 po ng February. Tulungan ho natin ha, si nanay para mahanap po yung kanya pong apo at ang kanya pong anak. Okay, dito tayo Ben, sa ating panghuling sala ng mga balita. Palagay mo. Sa palagay nyo ho, mga ka-KP, dapat bang aprubahan po ng CA ang appointment po ni Secretary Gina Lopez ng DNR? Sabi ho ni Cristina Rigon, dapat lang po matapang at may malasakit. Yun. Si Dada Mampustin, dapat po approve na para mas malaman natin ang nangyayari sa ating kapaligiran kung anong magagawa ni Secretary Lopez. Yun. Si Mocoro Alba, pera lang ang mahalaga sa mga congressman na yan. Kahit masira pa ng tuluyan ng kalikasan, wala po silang pakialam basta umaapaw ang mga bulsa nila sa salapi. Yun. Ako talaga, Alex, sasabihin ko sa iyo, ako naawa ako rito kay Secretary Lopez. Di ba kasiguro, ilang kasi dyan, hindi nila napapansin dahil nandito tayo sa Luzon. Kayo mismo, pumunta ho kayo ng Mindanao. Doon po, grabe na ho. Kawawa na ho ang bundok ko natin sa Mindanao. Kaya kita nyo, konting ulan, landslide, flash flood. Anong dahilan? Dahil po yan sa pagbalahuraw sa ating pong mga sa kalikasan natin. Iba ang kalaban niya rito, mga vested interest. Yes. Talagang may mga pera, talagang may mga lobbyists din sila. Kaya, okay, patuloy natin tutukan ho itong issue na to at tuloy lang ho ang tutok ninyo sa Kilos Pronto. At kung kayo po ay inaabuso ho ng ating pong ilang mga kababayan, tumungo lang ho kayo dito sa Kilos Pronto, ito po ang inyong pong kakampi. Higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!